ito, suotin mo to. O, ito. Basahin mo yan. You have to say that sa mic mamaya. Sir Changhi, happy 70th birthday po. May mensahe po pala ako para sa inyo. Jonun, napon, yujaipnida. Domnun, itsumyun, naeh, momul. Joseph, itsiyo, gumapsumnida. Anong gagawa mo? Ang bastos mo ah! Ano mo sinasabi mo? Binibenta mo katawan mo! Ang sabihin mo hanggang dito, nadala mo ang paging prostitute mo? Inutusan lang akong basahin yun. No! Huwag kang magkakamaling magsumbong kung ayaw mo ako makabangga. And I'm telling you, Jenna, ayaw mo ako makabangga. Gusto kong alaman ang dahilan kung bakit niya ginawa yun. Wala namang ibang masisisi kundi ikaw kapag hindi natin naagapan to. So, anong gagawin natin ngayon? Meron lang sana ako sa iyong hihilingin kung pwede. Huwag na natin palakihin ang gulong ito, ha? Siguro naman by now, alam mo lang paano ako magalit. Buti naman, friend, nandito ka pa. Akala ko naman si auntie ka ni. Nausap ako ni Ma'am Violeta kagabi. Inayos niya lahat ng gulo. Ay, buti naman, no? Eh, kasi naman pakana naman talaga ng impact ng Ivy na yan. Ano ka ba? Huwag ka na nga maingay. Baka mamaya may makarinig pa sa atin dito. Hello, walang tao, dalawa lang tayo. Ewan ko ba naman sa'yo kung bakit mo pinoprotektahan ng impactang yan? Hindi naman siya ang pinoprotektahan ko eh. Kundi si Sir Changhi. Apo niya pa rin si Ivy. Ayoko namang masaktan siya pag nalaman niya ang totoo. At ayoko rin magkasira sila ng lolo niya. Matanda na si Sir Changhi. Hindi siya dapat magkakaroon ng mga sama ng loob. Doon man lang, makabawi ako sa lahat ng kabutihan na ginawa niya sa akin. Sa bagay, alam mo, may point ka dyan. Halika na nga, maghugas ka na dyan. Tama na, emote! Maghugas na! Halika na! Nandiyan naman si Jenna. Gusto ko siya makausap tungkol sa nangyari kagabi. Papa, nakausap ko na siya and in-explain niya kung ano nangyari kagabi. Anong sabi niya? It was all a mistake. So sure ako? Yes, kasi it's like this. Gumawa si Ivy ng isang mensahe para ipabasa kay Jenna at night. It was just a simple message. Pero gumawa rin si Ivy ng isa pang mensahe. Isang kalokohan. But Papa, it was meant as a joke. Wala namang intensyon si Ivy na pahiyain si Jenna or sirain ang party mo. Pero nalito si Jenna at nabasa niya yung mensaheng hindi maganda. Kaya yun ang nangyari kagabi. Mali pa rin si Ivy. Kawawa naman yung bata. I think Ivy owes her an apology. Don't worry, Papa. I'll talk to her. Papa, pagpasensyahan na po natin yung mga bata. Sana huwag na maulit ang mga kalokohan ito. Hi, Joshua. Ang lolo? Kailis lang niya. Ay, sayang. Gusto ko pa naman siyang tanungin kung nakausap niya yung Jenang yun. Bakit? Gusto mong malaman kung nagsumbog si Jenna kay Apa? What are you talking about? It all makes sense. You created the program. You told Jenna what to say in front of all the visitors kagabi. Joshua, huwag mo akong pagbibintangan ng ganyan. Wala akong kinalaman sa kalokohan ng babaeng yun. Tama na, Ivy. You've already created much of a mess and embarrassment. Don't you ever do something like this stupid again. Jenna, pare. Eh, anong gagawin mo? Hindi mo naman siya pwede protektahan 24 oras. Yun nga eh. Kaya naiinis ako sa sarili ko kasi ako magawa eh. Teka. Maliban na lang kung kasama ka sa trabaho. Oh, di ba? Ikaw lang eh. Take this. This is my business card. If you ever need any help, you just call me, okay? Ganda yung iniisip mo, pare.
Hey, let me help you with this. Hindi, sir. Ako na ho. Kaya ko naman ho ito, sir. Sige, sir. Ako nang bahala dito. I'm sorry about what I said last night. Medyo mainit na ang ulo ko eh. Naiintindihan ko naman po, sir. Sir, pasensya na po, Sige po, sir. Mauna na po ako sa trabaho. Sir, pasensya na ho, Sige ho, mauna na po ako sa trabaho ko. Ano ba sinasabi mo? Kukumuri ka pa? Paano nalaman ni Joshua na ako ang may pakana ng kalokohang ginawa mo kay Lolo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Baka naman nahalata niya lang. Dahil hindi mo na may tago yung sungay mo sa noo. Ang mukha mo? Ano sabi mo? Lumalaban ka pa talaga, Gusto mo na naman gumawa ng gulo? Sige, mawili ka! May hangganan din ang pagbibigay sa'yo ni Lolo. Sa susunod na siraan mo kay Joshua, hindi lang yan ang aabutin mo! Pare, mukhang galit na galit ka. Ano bang problema mo? Pare, nabubuisit ako sa sarili ko eh. Wala na nga akong magawa para matulungan si Jenna. Tapos ito si Joshua mukhang pinapormahan pa siya. Oh, kaya ka nagpa-practice para amunin siya ng suntukan? Hindi. Hindi ko lang alam kung paano ilalabas yung galit ko. Pare, dapat ka na magalit. Dahil namang sa yung boss ni Jenna. Bukod sa magaling na makipagsuntukan, matalino't mayaman pa. At higit sa lahat, pare, Koreano. Di ba si Jenna may dugong Koreana? Sumatay kung suntukin ko eh. Alam mo pinapainit ang ulo ko eh. Pare, sinusunsulan lang naman kita para gumalaw ka. Pare, paano ba ako kikilos? Di ba, kakilala mo naman yung Koreano yan? Ba't di mo siya kausapin? Pare, man to man. Sabihin mo sa kanya, tigilan na si Jenna dahil sa'yo lang si Jenna, pare. Pero pare, akin nga ba si Jenna? Ayun na nga eh! Pare, kaibigan lang ata tingin niya sa akin eh. Yun na nga eh. Pare, isusunod mo na lang ba yung boxing nang hindi ka lumalaban? Hindi naman po pwede yun. Pare, lumabang ka kahit hanggang round 11. Ano ba naman? Rico! Pare, galit ka ba? Sabihin mo naman! Ba, may angal ka? Hindi, para makapaganda ako. Hindi yung tinatamaan mo ko ng ganyan. Ay, nakakanda eh. Sige, sumunod ka na. Asan ba ito? Adieu, Jeresu, Attorney Ku. Jeresu! Call me as soon as makumpirma mo na ang buong detalye. Okay? Thank you. Papa? Oh, Violeta.
Good news! Sa wakas, nagbunga na rin ang aking paghihirap. Salamat at hindi ako binigo. Ano yun, Papa? Ang anak ni Philip. Ang apo ko. Matatagpuan na si Jenny. Sir Joshua, meron pong gusto makipag-usap sa inyo. Wala po siyang appointment, pero sabi po niya magkakilala raw po kayo. Papapasukin ko po ba siya? Sino? Pwede ko na ba hingin yung pabor na ipinangako mo sa akin? What do you mean? Nahanap na siya? According to the private investigator ni Attorney Koo, may lead na sila kung saan maaring naroon si Jenny. At alam ba kung saan? Sa Bicol daw, dahil doon siya dinala ni Nerissa nung itinakas niya ang apo ko. Boy, what a coincidence. Sa Bicol pa? Hindi ba? Kamakailan lang doon tayo nagbukas ng restaurant? Oh, what luck. Jenna, nabalita mo na ba? May bago! Bago? Ano yun? May bagong empleyado at ang sabi ni Lucy, guwapo! Talaga? Guwapo. Ay, ayan yata, ayan na. Ay! Benjo! Uy! Uy! Ano ginagawa mo dito? Kakilala mo to? Oo naman! Ay, naku, Dindip. Yan ba? Yan ba ang sinasabi mong bago? Siya nga. Ang loko eh. Diyos ko, lumang-luma na yan sa akin. Kapabata ko yan. Yapang nito, ha? O ano? Natuwa ka naman nung nabalitaan mo? Oo naman. Masaya ako. At sa wakas, may full-time job ka na. Hoy, Benjo, pagbutihan mo yan, ha? Oo naman. Lalo na, araw-araw tayo magkakasama dito. Jenna, pakilala mo na ako, Jenna! Oo nga pala. Benjo, si Dindin. Siya yung kaibigan ko dito. Hi, I'm Dindi. Benjo, nice meeting you. Eh, ba't nga pala hindi mo sinabi sa akin na mag-a-apply ka dito? Wala man talaga sa plano ko to eh. Kahit sa maisip ko, mas maganda kung araw-araw tayo magkakasama sa trabaho. Para lalo kita mababantayan. Walang gagalaw sa'yo dito. Nakikita mo ba to? Ano? Mababantayan? Babantayan daw para saan? Saan? Sa sama. Espiritu. Umaaliwaligid. Ano daw? Benjo, bumalik ka dito! Natatakot ako! Benjo! Yung kapya ako na wala! Nakakatakot naman! Pa, huwag na kayong umasa dyan. Kasi baka mabigo ka na naman. Come on, Pa. It's been years. How sure are you na tama ang resulta ng investigasyon na yan? Well, may lead na sila. It's just a matter of time. Sa wakas, mahanap at mahanap ko na rin ang apo ko. Do they have the exact address? Well, they're working on it. Pero hindi na magtatagal. Makakasama ko na ang apo ko. Oh, Nay! Bakit hindi pa ako kayo nakabihis? Baka bumahuli tayo sa misa. Ay, oo nga pala. Sandali, naaaliw ako dito sa mga lumang litrato mo, oh. Halika, bilis, dali. Tignan mo to. Tignan mo. Ayan. Ang bata tignan ko pa mo, nung dito. bata ka pa niyan. At ito, tignan mo na, itago ko pa yung litrato nating dalawa nung bata ka pa. Oh. Ay, oo nga po. Eto.
Ito yung unang araw na dinala kita dito. At nagdesisyon akong kupkupin ka at ampunin. Nay, pwede po bang akin na lang po to? Kasi po, gusto ko po sana bilhin ng magandang picture frame. Para po parati ko pong maalala na napakaswerte ko po. Napakaswerte ko po dahil sa inyo po ako inihabil ng nanay ko bago po siya namatay. Sige, anak. Sa wakas, magkikita na tayo, apo ko. Sir, andito na po si na attorney. 장희정, 안녕하세요. Totoo bang hawak na ninyo ang eksaktong address kung nasaan ang apo ko? Yes, Mr. Chang Hee. Pero kailangan pa rin pong i-verify kung talagang nariyan pa rin siya sa lugar na yan, ang hinahanap ng apo. Hindi na kailangan. Ngayon din, ay gusto kong puntahan ang address na ito. Bakit, anak? Ho, naalala ko lang ho ang lolo ko, inay. Ngayon, malinaw na ho sa akin ang lahat. Sa kanya ho galing itong kwintas. Bakit kaya nawalay kami ng nanay ko sa kanya? Siguro may dahilan, anak. Dahilan na alam ko, aalamin mo balang araw. Kapag nagkatagpo-tagpo na kayo. Mangyayari pa kaya yun, inay? Mahahanap ko pa kaya sila? Kasi wala po talaga akong alam tungkol sa kanila. Ni pangalan, ni kahit anong alaala na pwede kong maging basehan sa paghahanap sa kanila. Basta, anak, huwag lang tayong titigil sa pagdarasal. Alam ko, dadating din ang araw, lahat ng kahilingan natin, ibibigay din yan ng Panginoon. Mamalay mo, baka sila naman ang naghahanap sa'yo ngayon. Melchor, malapit na ba tayo? Sir, malapit na po. Sa wakas, attorney, magkikita na kami ng apo ko. 정말로 잘 오네요. 고마워. Jenny. Fernand po, ma'am. Mommy, where have you been? I've been calling you kanina pa. Bakit di ka sumasagot ng phone mo? Pinatay ko yung cellphone ko. Ayoko may istorbo. Bakit ba? Anong problema mo? Si Lolo, mahahanap niya yung apo niya. What? Paano mo nalaman? Dumating kanina si attorney ko at yung private investigator niya. May exact address sa sala at pupuntahan nila yung nawawalang apo ni Lolo. Ito na ba ang lugar, Melchor? Sir, ito po yung nakasulat sa address eh. Sabi po, malapit na po sa simbahan. O, magtanong-tanong ka. Sige po. Miss! Baka alam niyo naman kung saan tong lugar na to. Oo, alam ko saan to. Doon sa may kanto, kakaliwa kayo. Sa may kanto, kakaliwa kami. Sige, salamat ha, sir. Doon daw po, sa may kanto, kaliwa tayo. Ha, Tony. O, anak. Ito, pinagbalot kita ng baon mo. Naku, Nay. Thank you po, ah. Parang lagi mong bitbit yung libro mo, ah.
Ay, naku, Nay, kasi talagang idol na idol ko si Mr. Changi. Alam niyo, nai-inspire talaga ako sa kanya. At saka, alam niyo po, Nay, kahit ang yaman-yaman niya, naku, napaka-down to earth niya. Alam niyo po ba na ang bait-bait niya sa akin? Minsan nga ako, iniisip ko, kagaya na kaya yung lolo ko? Nandito na tayo. Dito ba? Naku, pag nangyari yun, Nay, naku, saya-saya ko. Ay, naku, batang to. Oh. Salamat po, Nay, ha? Kainin mo yan, ha? Ay, sige na, ako nang bahala dyan. Hindi ako papayag. Sobrang dami ko na sinakripisyo at ginawa para mauwi lang lahat sa apo niyang atensyon ng papa. Not to mention na ito ang mas may karapatan sa lahat ng kayamanan at ari-arian ni Changi dahil siya ang tunay na kadugo. Ay, naku, anak. Sana magtuloy-tuloy ang pagtitiwala niya sa'yo. Mukha nga po, Inay, eh. Magaan ang loob sa'yo ng matanda. Huwag ka masyadong maging kampante. At huwag na huwag mong kalilimutan kung ano ka nito.